Good Good morning. It's coffee time with God. Amen. Monday morning. Yep. So our gospel reflection for today, Jesus condemns their hypocrisy. Taken from Matthew 23, verses 13 to 22. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the crowds and to his disciples, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You lock the kingdom of heaven before men. You do not enter yourselves, nor do you allow entrance for those trying to enter. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You traverse sea and land to make one convert. And when that happens, you make him a child of Gehenna, twice as much as yourselves. Woe to you, blind guides, who say, if one swears by the temple, it means nothing. But if one swears by the gold of the temple, one is obliged. Blind fools! Which is greater, the gold or the temple that made the gold sacred? And you say, if one swears by the altar, it means nothing. But if one swears by the gift on the altar, one is obliged. You blind ones! Which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? One who swears by the altar swears by it and all that is upon it. One who swears by the temple swears by it and by him who dwells in it. One who swears by heaven swears by the throne of God and by him who is seated on it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. Blind guides, no? Kasi sila yung mga magtuturo doon sa mga bagong siguro nako-convert nila or na parang mission nila no? Na ito para ma-convert, ma-transform. Pero kung ang pinapakita nila ay iba sa sinasabi nila, pwede silang maging blind guides. It's either confused sila o kaya mali ang message na ipapakita nila. So, tutuloy ko lang yun. Blind guides. Ang sa akin kasi yung woe. Ang woe, hindi ba, it is an expression of Jesus pagka galit siya. Pag galit siya. So talagang yung mga ganyang klase, yung blind guides, sabi nga, hypocrite kayo. No? Parang yung wow, sorry for you. Oo, wow. Galit talaga siya. Kasi sinabi pa rin niya, no, kung ba't siya galit. Kasi dumayo pa kayo sa ibang lugar to convert one child. Ibig sabihin, mga ignorant pa yan. Yan ay susunod sa turo mo. Dahil sumunod sa iyo sa mga pinakita mo, ay imbes na siya ay nadala sa langit, sa Gehenna pa.
nadala. Yung kaya siya galit. And then, isa pa rin na parang pinapakita niya, minsan, ang kanilang tinuturo are the wrong values. Yung wrong values ang sinasabi, nagpunta sa temple, pagkatapos yung mga inaalay dun sa temple ay mas mahalaga pa kasi gold rather than the temple. Ang temple is something sacred kasi andun yung God natin, nandun sa throne ng temple. So, isa pa yung sinabi niya na yung altar, yung gift na dinala ron, mas binigyan pa ng value yung gift rather than the altar. Kaya nagagalit ang ating Panginoon, niligaw instead na dinala papunta sa Kanya. Mm-mm. Okay, so yung woe sa'yo, it is an expression. Pag nagsabi si Jesus na woe, it means that Jesus expresses his anger. No? So why? Because they are leading the people to the wrong path. Yes. Yan, okay. So, ngayon, yung message naman sa atin na minsan na-realize ko rin yan, no? Di ba minsan pa, uhaw na uhaw ka na sa salita ng Diyos, di ba? Tapos napapunta ka sa ibang direksyon. Kasi minsan, alam mo, nakakaawa din talaga. No? May mga taong talagang gusto na nila magbago o nahod sila. Tapos napapunta sa iba. Yung napapunta doon sa blind guides. So, kaya kailangan tayo, pagka ganon, hindi tayo parang aasa doon sa taong nakausap natin. Nakaasa pa rin tayo kay God kahit hindi natin siya nakikita. Pero ang time naman na nag-iisa tayo and we pray to God na, Lord, i-lead mo ako dun sa tao na makakatulong sa akin para makapag-start ako ng tamang journey. Hindi yung parang kung ano lang yung feeling mo, natuwa ka na dun sa taong yun, blind guide pala yun. Kasi ang inaasa mo, yung feeling mo na na parang na comfortable ka na dun sa taong yun. Pero hindi naman pala yun, yung tamang tao. So, parang ang akin dito, kaya sinabi blind guide we have to trust God first. We have to put our confidence in God, not on people. Ngayon, pagka na-develop na natin yung trust and faith kay God, si Lord na ang magpapadala sa atin, no? Ng mga tao na maglilid sa atin. Of course, hindi yung mga blind guides yon. Kasi, nag-ano tayo kay God nag-trust tayo, we fully surrendered ourselves to the Lord, and then He will be the one to give us the people who will guide us, not blindly, kasi kay God tayo humingi hindi tayo mismo yung naghanap Minsan kasi parang, di ba yung intellect mo yung gusto ko to kasi ganun, di ba? Tinanong mo ba kay God yun? Kung sino yung mag-lead sa iyo. So, pinagpe-pray talaga natin for the people na makakasama natin, makakasama natin sa journey niya. So, andun pa rin yung kapit talaga kay God. In spite na yung gusto mong pumunta pa rin kay God, di ba? Yeah. Pero nakasabit ka pa rin sa Kanya kasi siya ang maglilid kung saan Yeah. Yeah. Amen. So yan, parang sinasabi mo, be careful. Yeah. Kasi kung ikaw ang tingin mo na pumupunta ka ron sa isang tao na medyo alam mo na medyo ignorant pa or childlike, Oh. no? Ina-absorb niya lahat. At saka maraming mapapanood dito na maniniwala ka. Di ba? And so, ang intention mo ay tulungan yung tao na yon. So, minsan, dahil sa nawawala sa goal, di ba, ang goal mo lagi, tayo, kasi ang kausap niya rito are his disciples and the crowd. So yung crowd, kaya niya ina-address, mag-ingat kayo sa mga blind guides. Yan, kaya sinasabi niya yung sa tao. Pero ang disciples, Iba yan naman ang yung kanya. kanila. Ang disciples, parang sinasabi niya, kayo, you cannot be blind guides. Yes. So, ano yung yun? Minsan kasi, di ba tayo, ang mission natin ay accompany yung mga families. Minsan may kausap tayo. And meron mga temptation dyan na
dumarating ang time, yung parang gustong-gusto niya yung ginagawa mo, and then, naililid mo na siya to yourself, hindi na kay Jesus. Di ba? Pagka kung parang gusto mo, oy, ano ko yan, ano ko ito, parang alaga ko ito. Oo. So that, yung parang ang ginagawa mo, para siya ay lalong ano, parang umasa sa atin. And Nagiging ikaw na ngayon. yun, oo, namamali yung pag-lead sa kanya. Instead of leading that person to Jesus. Yeah, maraming ganyan. Talagang yan ang isang Oo. temptation niya. Parang lumalabas yan, parang feeling niya nagkakaroon siya ng utang na loob sa iyo. Kaya Yes. tayo, sasabihin natin, ay hindi sa akin. Instrumento lang ako ni Lord. Si Lord ang tumulong sa iyo para maging Oo. ganyan ka. O minsan naman Dapat- sinasabi mo, pero yung action niya, parang Ay, no, kaya nga. actually, hindi naman natin maiiwasan sa taong yun, ano, kasi sobrang tuwa niya, na ikaw na lang yon. Kaya nga sinabi ni God dito, you should be aware of that. Being the disciple of God, no? Being na ikaw yung nagtuturo. Parang sinasabi mo sa kanya, kay Jesus ka. Ah. Pero yung ating action na talagang, oo, ikaw pagka dito ka pumunta, punta ka lang sa akin lagi, no? So that I can guide you, ganon. And habang sinasabi mo, eventually, hindi na yung parang si Jesus yung nag-guide sa kanya. Ang sinasabi na niya, akong bahala sa iyo. Ayan ang mga nakakatakot Yun na yung, ano yan, temptation na yan. Minsan yung ating goal talagang maganda at the start. But eventually, habang nagkakaroon ng nakita mo sumusunod na talaga ng gusto, Nagte-take advantage ka. eventually parang sabi mo, eto ano ko yan, alaga ko yan, no? Minsan talagang super protective ka sa kanya, na akala mo kaya mo siyang alagaan na may mga time na hindi mo siya nakikita, lalo na kung hindi mo naman kamag-anak, kung hindi mo naman anak. So, yung maganda, yung pagka na-lead mo siya, kahit na malayo siya, alam niya kay Jesus siya Oh. Hindi mag-aasa. sa tao. Hindi sa tao. Yes. Correct. So, yun yung, Kaya- yun yung idea ko, yung tinatawag niya na mga blind Oo. guides. Tsaka ang ano din doon, parang pwede rin na matutunan natin doon na dahil nga dito, umiwas tayo na ganun ang mangyari. Pag nafe-feel na natin na tayo kasi unang makakaramdam nun na ganun yung trato sa iyo ng tao, parang nagugustuhan ka na. Unti-unti mo nang isasabihin na, si God ang gumagawa. Lagi mo minimension si God no? Minimension mo siya lagi sa mga advices mo, sa mga para hindi yung ako, ikaw yun. So, yung isa yun sa akin ganun ang ano ko laging si God. Bukang bibig yan bukang bibig. Para pagka nawala ka rin, hindi siya mawawala kasi kay God siya nakapunto. Okay. Okay, see See you you again again. tomorrow in our coffee time with Amen. God.